Naku mga kababayan, talaga pong nakakalungkot ito pong pagkalunod na karaan nitong dalawang player ng Ateneo Blue Eagles. Yes, na sila Rene Claire Batorbonia at Divine o Divine Adile. Ay naku, masakit talaga sa loob. Lalo na pag napapanood po natin sa ang ina nung isa, okay? Na si Rene, yung ina niya, na nagdurusa ako. Ito pong pangyayaring pong ito na nangyari po dito sa lalawigan ng Aurora, hindi po ito kagustuhan ng lalawigan ng Aurora, hindi po ito kagustuhan ng LGU ng Dipakulaw. Bagamat ang mayor po ng Dipakulaw na si Danny Tolentino, kasama po ang buong LGU, ay nagdadalamhati at nakikisimpatiya po dito sa magulang sa pangyayari ng pagkalunod ng dalawang player ng Ateneo Blue Eagles nitong nakaraan sa Barangay Ipil, Dipakulaw, Aurora. So nakita natin, hindi pa naman, nung pag ako nagpupunta dyan, hindi pa naman masyadong maraming mga resort dyan. At minsan na-interview natin si Kapitana dyan, ng mga barangay officials. So, at medyo ini-improve nga po nila yung, at okay na rin yung tulay yata. So, papasok doon. At magandang ma-develop na resort, kaya nga lang kumbaga, maraming nagpupunta tayo nakikita dyan. At yun lamang, talagang ang tao ho kasi kapag nagpunta ng dagat, hindi natin sila makokontrol. At hindi naman ho kasi nagsusuot ng life jacket o life vest. Hindi naman po sila, naalala ko po yung aking mga anak na medyo maliit sila, at kahit ngayong malaki, talagang hanggat maaari pinagbabawal ko o talagang abot-abot ang aking payo na wag silang maliligo sa dagat. Dahil buti kong talagang kahit hanggang malayo mababaw, kung high tide at malakas ang dumating na alon, hilain sila. Dahil nung ako po ay high school, mga 1980s, pag kami po ay nagpipiknik dyan or kami ay naliligo dyan sa Sabang, talagang may mga pangyayaring muntik kaming malunod sa isang salbabida na lamang kami, halos 6 kami. So pumutok na yung isang yung boat namin na di hangin na nakakapit yung isa kong kaibigan, at biglang lumakas ang hangin, dumilim, at hinila po kami. Kung pumutok po yung salbabida namin, patay kami lahat ng mga classmate namin. Pero ang ginawa namin, nagpaddle kami ng aming mga paa kapag kami ay itutulak na yung salbabida naming malaki papunta ng Pangpang, hanggang nakaahon naman kami, salamat sa Panginoon. Hindi pa namin oras. At pero yun, yung mga anak ko kapag naliligo na maliit sila, at yung bang hindi mo, ewan ko bakit ganun, may magulang na kung minsan hindi niya sasamahan yung anak niya sa dalampasigan sa tabi doon, hanggang nalunod na pala. Ako, nakatingin ako lagi talagang, kahit halimbawa ayaw kong magbasa, kasi may ganun na magulang ayaw niya magbasa ng paa at naliligo sila, ang ginagawa ko, may tali ako talaga. Yung tali, tali pa sila, nakatali pa sa baywang nila yun. Ano man, hihilahin ko sila, nakatali din sa akin, yung napakahabang tali. Mukhang weird, pero bakit may tali? Kasi yung tali siguraduhin mo ring matibay. Upang bigla silang hawak mo sila, at although nasa mababaw lang sila. Mapanganib ho ang dagat, mapanganib ho, at marami nang nalunod dito sa ating mga beaches sa Aurora. So syempre sa dami ng mga naliligo ko minsan, yung nalunod ng mga taga Maria Aurora, taga San Joaquin. Isa pa nga ho ako sa nag-save doon dahil mali yung ginawang pagsasave. Tinataktak nila yung nalunod na isang babae na apo ni ng
Barangay Tanod Chief dito na Pineda ba yun dito sa San Joaquin. Winawagwag nila yung batang nalunod sa paahawak nila. May proseso iyan. Ilinga mo yung leeg. Medic so ako sa Navy midshipman sa citizen military training noon sa Palawan State University. Ilinga mo yung leeg o i-open yung airwaves niya, tapos palabasin mo yung tubig sa ipadapa mo, palabasin mo yung tubig sa pag-push mula sa likod sa tiyan niya. So hanggang lumabas po yung tubig, hanggang bumulwak palabas. Kasi yung mata niya halos nagdudugo na rin, yung ilong niya. Tapos hanggang pinatihaya ko. Pinakinggan ko nung humihinga na, di pinadala ko na ng hospital. At sumunod kami at okay naman na yung bata. Ibinalita ko rin noon sa radyo. Minsan may nakita pa nga ako doon, mga MDRR nandun lamang sa Kubo. Nung yun, piyesta po yun, Aurora Day po yun noon. MDRR pala sila ng isang bayan, hindi naman sila sumugod doon para iligtas. Mga dalang alak, noon yun matagal na. Hindi pa ganyan kaganda yung baywalk natin. Pero sabi ko nga, dapat talagang alerto yung nanay, magulang, o yung mga kabataan naman din natin Kasi ang lalakas ng loob, may magiinom pa. Kala mo napakagagaling. Kapag ang mga anak natin ay hindi aral at walang takot sa atin, hindi natatakot sa paliwanag natin sa kasasapitan nila aksidente, yung bunga ng mga inom, lasing, bunga ng maling barkada, bunga ng maling samahan, bunga ng mga pag-attend sa mga outdoors, mga outreaches, diba? Outings, di ba? Kahit ng pa-school o kahit ng scouting o kahit ng anong activity ng simbahan. Dahil ako naging leader din ako at nangangalaga ng mga kabataan. Pagdala ko mga kabataan sa Baguio, isang bus kami, napakarami. Talagang ingat na ingat ako bilang ako ang pinaka-head ng delegation. Kasi mahirap pong mamatayan, mahirap pong umuwi ng may patay na bangkay na itiniwala sa iyong mga kabataan. Sa Palawan, may mga nangyari kahit dito sa ibang lalawigan sa Pilipinas na kung kailan gagraduate, nagpiknik kasama pa yung mga nag-iisip ng mga teacher. Ewan ko. Oo nga, gustong piknik. Lalo na yung mga teacher na mga bata-bata pa po. Hilig nila inuman, laklakan, nagiinom pa, hindi nila binabantayan ng mga estudyante dahil kabarkada nila hanggang nalunod. Merong iba sumakay ng bangka, mga graduating, mga sila po ay, let's say Monday na gagraduate, piknikan sila, aya-ayaan. Pag teacher ka, huwag ka na makisama dyan. Kasi ikaw nagsisilbing parent, tapos nalunod. Yung responsibility mo, dapat alam mo. You are to guide them, surrogate parent. Kahit ba sabihin natin Sabado-Linggo na iyan, huwag kang maki-organize. Para sa NSK News ng NSK TV channel, Narciso ko reporting.